Balak daw nitong Magnolia Chicken Templados na pumasok sa isang 3-team trade kasama itong Blackwater Bossing at itong Phoenix Fuel Masters, at mukhang ang mangyayari, itong si Ray Suerte ay mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Galing yan dito sa Blackwater Bossing, at mapupunta naman dito sa Blackwater Bossing itong si Larry Muyang, yung power forward ng Phoenix Fuel Masters. Samantala naman itong Phoenix Fuel Masters ay makukuha nila itong si Russell Escoto mula sa Magnolia Chicken Templados. Itong si Ray Suerte ay isang forward guard at makapagdadagdag ng firepower dito sa Magnolia Chicken Templados, at yan ang dahilan kung ba't siya gustong kunin itong si Coach Chito Victolero. May mga nagsasabi nga na hindi ito masyadong na-utilize ng maaga, ng maigi, at yan ang dahilan kung ba't hindi lumalabas pa yung kanyang potential, at yan ay pwedeng mangyari kung siya ay mapunta dito sa Magnolia Chicken Templados. Kung sakaling mapunta siya dyan, to sa kanyang height na 6'3", ba pwede yan na maging small forward. Sa panig naman itong Blackwater Bossing, ito si Larry Muyang magpo-provide ng additional na height, at sabihin na natin na yung kargada niya magiging pwede pandagdag dito sa kanilang front court, lalo na at hindi naman ganong katangkaran itong Blackwater Bossing. Kaya iyan ang dahilan kung ba't siya gustong makuha ni Coach Jeffrey Cariaso. Sa panig naman itong Phoenix, itong si Russell Escoto ay isang stretch 4. So lulubog sa loob para dito kay Kai Balungay kapag ito ay naglalaro na dyan. Ang kinakailangan lang naman talaga ni Escoto ay playing time. At kung yan ay ibibigay sa kanya, makikita natin na kaya pa nito mag-provide ng tulong doon sa mga teams na magagamit sa kanya. So abangan na lang natin kung saan mapupunta ang mga nabanggit na players. At kung matuloy nga ang trade na to, sabihin man natin na hindi sila mga superstars, pero sigurado na makatutulong naman yan dito sa kanilang koponan. Ang San Miguel Beermen ngayon ay inilagay na raw itong si Jeron Teng dito sa trading block, at ang tanong na lamang ay kung sino ang magiging kapalit nito at kung saan team dadalhin. Mukhang ang initial target daw ng San Miguel ay dalhin nitong si Jeron Teng dito sa Northport Batang Pier, kapalit nitong si William Navarro. Pero meron ding mga lumalabas na report ngayon na baka ito raw si Jeron Teng ay dalhin dito sa Terra Firma Jeep, at ang kunin na lang ng San Miguel ay itong 6'8" center na si Kay Marcarino mula sa Terra Firma Jeep. At ang magiging kapalit nga ay itong si Jeron Teng, at baka isama pa itong si Vic Manuel. Meron ding mga nagsabi na baka sa rain or shine mapunta itong si Jeron Teng, at ang magiging kapalit ay itong si Nick Temosis. Ang maliwanag dito kung inyong titignan itong mga trade speculations tungkol sa San Miguel, yung pangalan ni Jeron Teng ay palaging nababanggit. At hindi na yan nakapagtataka dahil yung estilo daw ng laro ni Jeron Teng ayon sa mga insiders ay parang hindi bagay sa San Miguel. Kung titignan daw ninyo kapag ginagamit ito si Jeron Teng, usually ay nakafocus daw kaagad ito sa scoring, at minsan daw ay hindi masyadong maganda talaga ang pinapakita nitong laro, at yan ang dahilan kung ba't hindi siya nabibigyan ng maraming minuto dito sa San Miguel. Ang isa pa, overloaded na, ang dami-dami ng mga forwards at guards ng San Miguel, kaya mawawalan talaga ng minuto itong si Jeron Teng. Tandaan natin nung itong si Jeron ay nasa Alaska at sa Converge Fiber Xers, ito ay parte nung starting 5 at kinukonsider nga ito at one point na franchise player ng Converge Fiber Xers. So dito sa San Miguel siya ay literal na bangko, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit ito ay siguro kinukonsiderang i-trade ng San Miguel. At kung ikaw naman si Jeron Teng, mas maganda rin na ma-trade ka para mabigyan ka ng playing time sa ibang kupunan. Tignan na lang natin kung saan mapupunta ngayon itong si Jeron Teng kung sakasakali nga na i-trade ito ng SMB.